Nga, bilang isang waray-waray kay mama ko waray, no? Taga-Tacloban man kami. So, talagang nalulungkot ako masyado sa nangyari kasi ang totoo, next week, kuan na, fiesta na sa amin. Santo Niño pa man din. Kaya yung mga bata, naghahanda sila magparada. May fluvial procession ng Santo Niño namin. Tapos, labas-pasok yung mga tao sa eskwela. Kaya nagre-rehearse, kaya nakapasok ito. So, it's so sad talaga na ito pang piyesta ng bata. Ang bata pa nadali, ang bata pa ang na-brainwash ng mga kalokohan ng mga games na yan. Nalulungkot talaga ako. It's so sad talaga. Kanya-kanyang turuan ngayon. Huwag na tayo magturuan. Kasalanan natin lahat yan. Nagkulang talaga. Magulang, teacher, gobyerno. Sa Senado, nag-imbestiga kami ng Roblox, yung isang game. Yung pala, sana inimbestigahan na rin namin yung Gore Box, yung ano ba yun yung sa bata. Grabe, binigyan pa namin ng palugin na 3 months, sana hininto na lang totally kung ganyan din pala ang mangyayari. Pagkatapos, kinakailangan, balikan natin yung juvenile justice na yan. Bakit yung 15 years old, may kaso, yung 14 years old, a few months younger lang, hindi pwedeng kasuhan. Hindi naman pwede yung ganon. May hawak ng baril yan, nakapatay yan. Pagkatapos nun, paano yung mga magulang yan? At saka yung nagpabaya. Dapat, criminally liable din yan. Damay-damay na yan. Ano ba yan? So, I think it's time that we start looking also at the revisions for the juvenile justice. Kasi iba na ngayon, alam naman natin, pati yung mga drug dealer, ginagamit yung mga bata na 9-10 years old. Tingnan natin lahat ito. Tapos wala naman siyang section tungkol sa cyber brainwashing. Yan, biktima niyan, puro bata. So there are many things we have to do, but in the meantime, bigyan natin ng katahimikan at dasal ang mga parents ng taga San Jose sa Tacloban.